Magandang pag-usapan po, ano, ito hong banat po ngayon ni Congressman Paulo Pulong Duterte po, ano, dito ho kay Attorney Howard Calleja po mga kabida, no, ng One Sambayan. Matapos pong mag-react ito hong kanya pong coalition po ni Attorney Calleja, ano, patungkol ho sa interim release na ni-request po ng kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. Nagalit po ito hong si Congressman Pulong doon po sa pangingialam po nitong grupo na ito, ano. In fact, pati yung ibang mga bansa po, ano, na may intention na kupkupin ito hong si Digong ay winarningan po, ano. Binalaan po mga kabida nito hong One Sambayan group. Okay? Coalition. Kaya nga, ang sabi po ni Congressman Pulong, ito hong grupo na ito, may fundings daw, ano, na mula sa tambangag. May term siyang ginamit na tambangag, ano, which refers to tambaloslos and bangag. That's according to the news, mga kabida, no, ng anong tawag po dito? Sunstar. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong portion dito ho sa sinabi po ni Congressman Pulong, ano, mga kabida. Alright, ang sabi po niya dito, Pulong also accused One Sambayan of being covertly funded by a group he derisively referred to as tambangag, a term suggesting a portmanteau of tambaloslos and bangag, ano, mga kabida. Ang sabi po dito ni Attorney Calleja, ano yun? Libelous yun. Kasi ho, parang sinabi po ni Congressman Pulong, ang nagpundo po sa inyo, ito hong tambangag. Mga kabida. Ang sabi po ni Attorney Calleja, libelous yun. Dapat i-substantiate yun ni Congressman Pulong yung kanyang aligasyon daw, ano, mga kabida. Ngayon po, nung in-interview po ito kung si Congressman Pulong doon po sa The Hague, Netherlands po, mga kabida, no, kasama ho si Attorney Harry Roque. At naitanong po ito kung patungkol ho dito sa sinabi po ni Attorney Calleja, no, na libelous daw yung sinabi daw niyang pinunduhan daw ng tambangag yung One Sambayan Coalition. Okay, sabi po ni Pulong ho dito, mga kabida, no, dapat yang si Attorney Calleja hanggang notaryo na lang yan. Magnotaryo lang yan. Yun yung sinabi po ni Congressman. Pakinggan muna natin itong ginawang balita po, ano, mga kabida, ng ang balita ngayon, ano po, no? Courtesy po natin sa kanila itong video na ito, mga kabida. Pakinggan po natin. What is your reaction about Attorney Harold statement pertaining to your allegation na kung hindi mo daw mabigyan ng evidence, Attorney Harold, sir, sa Harold Abel, sino yan? yung sa One Sambayanan, sabi kasi Calleja, correct. So this is highly libelous, and if he can prove it, I challenge sino ba yan? Anong pangalan niyan? I don't even know. Congressman Paulo Duterte, ikaw na. Who he? Di ba? Yeah. Who he? Kung totoo yan, di patunayan niya, because I challenge him in any debate, in any place to prove it, because I will prove him wrong. Okay. Dead wrong. Hindi mo daw Sabi niya- substantiate Correct. yung One Sambayanan. No? Hindi ko kilala, so irrelevant yan sa buhay ko. Yeah. Mario Joseph. Sorry ka na lang. Notaryo ka na lang dyan sa rekto. Okay. Hindi nga bugaduha ka. Pinakamagandang sagot. Okay. Notary, gusto mo lang sumikat gamit pangalan ko. Para ka rin yung asong ulol. Magnotaryo ka na lang dyan. Huwag ka na makisali. Sa Bisaya, ang tawag ng mga anak bay, apil-apilon ka. Paghilom. Well, Hindi ko kilala yan. Ano yung pangalan? Howard Calleja. Howard Calleja, sir. Attorney Howard Calleja. Notaryo ka ng skali. Anyway, Calleja naman siya. No? So, kasi, Pakialam ko sa'yo. pero sinasabi nyo yung, ano masasabi nyo nga doon sa mga kapwa Pilipino pa natin, no? Na nagsasabi na dapat wag daw tanggapin ng ibang bansa si Tatay Digong. As far as I know, wala pang binigyan ng interim release as far as crimes against humanity is concerned. So, One Sambayan is reminding the ICC and other nations that, President Duterte or ex-President Duterte has been charged with high crimes against humanity. Ito yung papakatay, yung AJ Kenya and everything. Di kausapin nyo yung ibang bansa. Opinion nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Huwag nyo kami pigilan sa opinion namin sa tatay namin. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, idasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Oh. Huwag kayo makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunganga namin. Ano ba tayo? Demokrasya to. Sino pa yung sa kalye? Sino yun? Calleja. Calleja, sir.
Buhayin mo pamilya mo maayos, huwag ka makialam sa problema namin. Apil-apilon kang bata ka. Huwag galing kailanin mo. Init na ng ulo da. Kain na natin Indian food. Ayan po, galit na galit po ito kung si Congressman Pulong Duterte po, ano? Kay Attorney Howard Calleja. Okay, mga kabida. Actually, ang title po dito, ano? Magnotaryo ka na lang sa rekto. Magnotaryo na lang daw ito kung si Attorney Calleja, mga kabida, kaysa magdadakdak ito kung si Attorney Calleja patungkol ho sa ni-request na interim release, ano, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, hindi po makakapigil ito hong Wansambayan po kung sakali hong pagbibigyan po ng International Criminal Court, ano. Ako, naniniwala ko personally na magdidesisyon ito hong ICC, ano, according to the laws of the ICC, ano, kung ano yung sinabi at nakasaad po, ano, sa Rome Statute. At batay ho sa mga considerations, ano, na dapat hong ikukonsidera, mga kabida. Like for example na lang po yung edad at saka yung sakit, ano, kalusugan po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, dito ho, magbasa ho tayo ng ilang mga reactions, ano, mula po dito sa post po ng ang balita ngayon, mga kabida. Yung kanila pong post, meron pong 765 reactions and then 110 comments and 57 shares. Posted po ito, mga kabida, no? 8 hours ago. Okay, ito hong mga reactions so dito, babasahin ko lang po, ano, mga kabida. Ang sabi po dito, good job, Kong Pulong. Okay? Pag-aralan mo, Attorney, papano tumubo yung buhok mo. Grabe, personal naman masyado po ito, ano? Attorney, bakit ka nakialam naman na di naman kilala ng kanilang pamilya, ano? Actually, tama yun si Congressman Pulong, mga kabida. Desisyon po ng pamilya yun, ano? At wala akong magagawa ang mga tao, lalong-lalo na yung mga kritiko po ng dating Pangulo, mag-apply po ng interim release, ito hong si dating Pangulong Duterte. Kasi nakasaad po yan sa Article 59 po, ano, ng Rome Statute, na meron pong karapatan ito hong akusado, arrested person po ng International Criminal Court, ano, na mag-apply for interim release. Nakasaad po yan. Right po yan ng isang akusado, mga kabida. Okay? At hindi ho pwedeng questionin yan. Kahit sino. Lalong-lalo na po, yung outsider. Ito hong Wansambayan, outsider po ito. Hindi po ito party sa kaso po, mga kabida. Hindi po ito prosecution. Okay? Outsider po ito, nangingialam . Tapos, ang hindi lang po maganda po sa kanila, pati yung bansa na may willingness na kupkupin ito hong si Digong, pinabantaan. Okay? Kumbaga, nagwa-warning. Sino ba sila? Ano ba yung katayuan po nila? Ano lang po yun coalition lang po yun Tapos ang bansa, wa-warningan mo, ano? Ano bang karapatan mo? Diba? So, dapat lang po magalit po ito hong si Congressman Pulong Duterte dahil po sa parang nag-overstep na po ito hong Wansambayan Okay, mga kabida. Karapatan po yan ng dating Pangulo na humingi. At saka pangalawa, hindi naman yan gagawin po ng dating Pangulo po, mga kabida, no? At ng kanyang abogado kung hindi yan nakasaad po sa Rome Statute Babasahin ninyo. Or yung Article 59 po ng Rome Statute. Ang sinabi po doon, bibigyan ng pagkakataon ang arrested person na makapag-apply for interim release. Malinaw po yan, mga kabida. Okay? So, wag ho nating tanggalan ng karapatan ang akusado, lalong-lalo na po ito kung si Digong. Hindi pa nga ito napapatunayan yung asunto po niya, ano, mga kabida. Diba? At pangalawa po, ano, kung ilalagay po natin sa mga regular courts yan, like dito sa ating bansa, yung mga accused ng mabibigat na kasalanan po, mga kabida, na krimen, binibigyan pa nga ng
karapatan para makapag-post po ng bail. Diba? Lalong-lalo na po kung ang kaso po nila ay malaki, okay, mabigat, heinous, pero yung ebidensya po ay mahina, binibigyan po yan ng hukom, ng karapatan na makapagpiyansa. Kagaya po ng Digong, yung interim release po, ang equivalent po yan dito sa atin mga kabida is parang post of bail yan eh. Posting of bail ban. Okay? At saka pangalawa, bakit naman po pipigilan po natin yan? Ha? Hindi naman po tatakas yan si Digong eh. Yung kanila pong pangamba po mga kabida, baka flight risk daw itong si Digong eh. Hindi, bakit? May commitment na nga itong bansa eh. Yung bansa na handang kumukup po sa kanya na sila na bahala eh. Iko-custody nila si Digong, O ano pang problema po dun? Ayaw lang talaga nitong grupo ng Wansambayan na makalabas si Digong. Kasi kahit pa baliktarin po natin ang mundo mga kabida, ayaw talaga nila kay Digong. Galit sila kay Digong, Hindi because of justice na hinihingi ho nila para doon po sa mga nabiktima po ng sinasabi po nilang EGK sa ilalim po ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang talagang layunin talaga nila is hindi na talaga dapat makalabas si Digong. Tapos ginagamit pa po nila na influensado pa raw ito kung si Digong. Paano naging influensado si Digong na nakakulong na nga eh? Kung influensado pa yan si Digong, sana nasa labas po yan, mga kabida. Alam naman po nitong grupong ito na ang gobyerno po ng Pilipinas ay kalaban po ni Digong, Ganun lang po yun. So, hindi po natin masisisi na yun yung reaction po ni Congressman Pulong. Magagalit talaga yun. Kasi outside na yun eh. Outside party. Hindi ho kabilang sa kaso. Pero nangingialam po, Hindi po pwedeng kung ano yung ginagawa ho nila sa Pilipinas, gagawin po nila sa isang international court. Iba yan. Okay? So, yun po mga kabida, nakatikim tuloy ng maanghang na salita. Ito hong si Attorney Howard Calleja. Okay? Dito ho kay Congressman Paulo Duterte, mga kabida. Antayin na lang ninyo. Let the court decide. Huwag ho ninyong diktahan. Kasi ang dating kasi parang dinidiktahan na po nila itong korte. Itong ICC mga kabida, Let the court decide kung naayon ba sa kanila pong batas na sinusunod, ito hong pag-grant po ng interim release kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.